Hello. Isang magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Una po, pagpasalamat natin sa Diyos. Bagaman tayo po ay kulang pa sa pahinga ng katawan. Wala pang tulog. Pero tayo ay nandito pa rin. Pagpapatuloy ng ating gawain sa pamamagitan ng pangangaral ng mabuting balita. Meron po tayong aralin sa ngayon. Ngayon po, dako tayo dito sa isang bangisita. Ayon po sa sulat ni Apostol Santiago sa Kapitulo 1, versikulo 19 hanggang 27. Ganito po sabi, nalalaman ninyo ito, minamahal kong mga kapatid. Ano po ba ang dapat nating malaman? Ngunit, magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig, magmakupad sa pananalita, magmakupad sa pagkagalit. Tayo pong mga tao, may tinatawag na kahinaan. Pagkaminsan, dahil sa simbuyo ng damdamin, kapag tayo may naririnig na salita, na yung tayo natin parang natatamaan yung ego, yung sarili nating pagkatao na yuyurakan, ang bilis po natin umaksyon. Sabi nga, magmaliksi sa pakikinig. Dapat alam natin na kapag nagsasalita sa atin ng masama, yung liksi ng ating pakikinig, dapat inuunawa natin bakit niya sinabi yun. Ito ba'y paraan upang subukin kung gaano ako katatag? Dahil kung alam natin na yun ay pagsubok, para tayo'y akitin nang sa ganun tayo'y mapahamak, abay hindi na dapat tayo, kumbaga, hindi tayo dapat sasagot doon sa sinabi niya. Kundi magiging makupad tayo sa pagsasalita. Kumbaga, yung counter reaction doon sa sinabi niya. Halimbawa, minura tayo. O kaya, siniraan ang ating dangal o pangalan. Kung tayo po'y nakakaalam na iyon ay bahagi upang tayo'y subukin, upang tayo'y gamitin upang mapahamak ang ating pagkatao, kung alam natin yun at natatalos ng ating kaisipan, mag-iingat po tayo na mag-counter o sumagot doon sa sinabi ng ating kapwa. Kaya, tayo pong mga tao, tinuturuan ng Diyos na maging maingat upang hindi makarating sa pagkagalit. Sapagkat ang galit, totoo, pinapayagan ng Diyos, pero may limitasyon lang. Huwag panululubugan ang galit. Kumbaga, yung reaksyon natin, dahil nga tayo ay nasa katawang laman, yung simboyo ng damdamin, kapag tayo nagagalit, pagkaminsan, hindi na natin binabati yung nagsalita sa atin yan. Pero huwag natin bigyan daan ng diablo na magtatanim tayo ng galit sa ating kapwa. Kundi unawaan natin kung tayo'y malawak ang pag-iisip, kapag minura tayo ng ating kapwa, ang tingin natin sa ating kapwa ay kahabag-habag. Sapagkat marahil ginagawa niya ang pagmumura, hindi niya nalalaman na yun pala ay mali. At alam natin ang kanyang patutunguhan. Sa makatuwid, dapat mahabag tayo sa kanya, na dapat hindi niya sana ginawa ang pagmumura nang sa ganong hindi siya nagkasala. Pero dahil nga, alam naman natin na siya'y mabuting tao, pero nagawa niyang magmura sa makatuwid, ginamit lang yun para subukin ang ating pagkatao kung tayo ba ay magagalit, kung tayo ba ay sasakay doon sa kanyang sinabi. Pero kung tayo'y bukas ng pag-iisip, hindi natin yung papatulan.
Lalong-lalo na yung may mga kaloob na ng Espiritu Santo na nagiging gabay o kaya nagpapaunawa sa atin ng mga lihim na bagay upang sa ganun makaiwas tayo na hindi tayo mahulog sa tukso. Ganyan po yan. Ano pang sabi dito? Sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Totoo po, kapag ang tao ay nagagalit, anumang turo o katwiran ng Diyos hindi na po tinatanggap ng tao. Baliwala na yung aral. Sapagkat nagigit-git ka sa galit, umaalap yung galit. At hindi na, kumbaga napuno na yung puso, wala nang pagkakataon doon ang salita ng Diyos para makapasok. Kaya kung titinan mo, kahit anong payo mo sa taong galit, hindi talaga makapasok yan ang salita ng Diyos. Kahit kaibigan pa natin yan, o hindi kaibigan, kakilala o hindi kakilala, kapag nandiyan ang galit, kinakailangan pahupain mo muna ang galit sa kamo, ipasok na yun ang pag-a-advise. Pero kung nandiyan pa, umaalab pa, walang pagkakataon dyan ang aral. Kaya ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Para magawa yung katwiran ng Diyos, pahuhupain muna natin ang galit. Ano pang sabi dito? Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat na karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Kaya po, tinuturuan tayo dito ni Apostol Santiago na dapat ihiwalay natin yung lahat ng karumihan. Yung mga bagay na alam natin na napahamak na tayo, kinakailangan pagsisihan natin yun. At bigyang daan natin yung salitang itinanim sa makatuwid bagay, ang salita ng Diyos na nagtuturo sa atin upang tayo huwag na natin gawin ang dati nating kalagayan nung tayo hindi pa nakakakilala sa Diyos, na ang ginagawa natin, kumbaga, sa halip na paglaanan natin yung kaligtasan ng ating kaluluwa sa pamamagitan ng salitang itinanim na walang iba ang ebanghelyo na makapagbabago ng ating pagkatao. Kaya po, hindi po, kumbaga yung butil na yun, ubinhi ng salita ng Diyos, hindi makapagpugat dahil po pinagsama-sama na natin pati yung karumihan. Halimbawa, nagsisimba, nagbibisyo. Ang nangyayari niyan, nagtatalo yung dalawa. Pero kung tayo may katapatan sa ating pangako sa Diyos, mula sa dati nating pagkatao na tayong makasalanan, hindi na natin babalikan yung bisyo. Kaya nangyayari, nagtatalo yung dalawa sa kalooban natin. Kaya sabi, ihiwalay, huwag pagsamahin. Ano pang sabi nito? Dapat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Totoo po. Halimbawa, parasimba tayo. Pero, hindi naman natin tinutupad o ginagawa yung aral na ating napakinggan. Ang tao dyan, dinadaya lang natin ang ating sarili. Sayang yung mga pagsisimba natin. Sayang yung pananalangin natin. Mababaliwala lahat yan kung hindi naman tayo tagasunod. Ang mangyayari yan, pakitang tao lang yung pagsamba. Pakitang tao lang yung pananalangin. Pero sa kaloob-looban pala, tayo ay isang taong nagpapahamak din ng ating sarili sapagkat ayaw nating tumupad o sumunod sa kalooban ng Diyos dahil umiiral pa rin ang sarili nating kalooban. Totoo, may kalayaan tayong sumunod kung ano nang gusto natin gawin, mabuti o masama. Ang nangyayari, nananaig pa rin yung sarili nating kalooban. Sa halip na yung kalooban ng Diyos ang dapat na manaig dahil na tayo ay tinatawag na nakasunod. Masasabi bang follower tayo ni Christ? Ito ang nasusunod, sarili pa rin natin.
kalibutan ni Kristo o tagasunod sa kanyang mga aral kung taliwas naman ang ating mga ginagawa. Sapagkat kung ang sinuman ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad ay katulad ng isang tao na tinitingnan ng kanyang talagang mukha sa salamin. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umalis pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. Ito ko nagbigay ng halimbawa si Apostol Santiago na ang nakikinig ng salita at hindi tagatupad katulad ng tumitingin sa salamin. Totoo, tinitingnan niya ang kanyang itsura, kung ano ba ang ayusin niya, yung buhok niya, pero pagtalikod, nakalimutan na. Kumbaga, parang walang halaga yung salita ng Diyos sa buhay natin. Para magkaroon ng halaga yan, dapat, sabi nga, yung willingness ng ating mga sarili, patungkol doon sa pagkakilala natin kay Kristo, dapat makita yung katapatan natin sa Kanya. Hindi yung pakunwari na gawain na ipinalalagay natin ang ating sarili na tayo'y tapat sa Kanya, linggo-linggo nagsisimba, pero matigas naman ang ulo, hindi naman nakikita sa tunay na gawa ang mga natutunan o napakinggang aral, kundi ginagawa pa rin kung papaanong hindi pa nababago ang ating pagkatao. Balik na naman doon sa dating ugali. Na kung dati magagalitin tayo, nung nakilala natin si Kristo, dapat hindi na tayo magagalitin, kundi mahabagin, maawain sa kapwa. Ano mo pong halimbawa dito? Nakasulat. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan ay nananatiling gayon, na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Kaya po, kung tayo po ay namulat na, natuto na, subalit nagpapatuloy sa pagsisiyasat patungkol sa kasakdalan, pagpapalain po tayo sa lahat ng ating magagawa. Bakit po? Meron tayong pagnanasa na kumbaga may kulang pa doon sa ating ginawang pagbabago. Gusto pa rin natin mapunta doon sa kasakdalan na hindi na natin binabalik-balikan yung dati nating mga gawa. Kaya po, sa buhay ng tao, dalawa po talaga ang pinagpipilian, mabuti at masama. Pero, sabi nga, walang matuwid, wala kahit isa, kundi ang lahat ay nagkasala. Kaya, dapat ang bawat isa sa atin, sa bawat panalangin, palaging nakakabit doon ang pagsisisi. Ano pa sinabi ng ating dakilang Panginoon? Yung pakikinig ng mabuting balita. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salitang aking sinalita. Sa makatuwid, ang Ibanghilyo ay naglilinis ng ating kalooban. Sapagkat kung hindi natin narinig ang Ibanghilyo, hindi natin masasabi na patawad po Diyos ko, ako'y nagkamali na naman ulit. Sa makatuwid, binabago tayo ng salita ng Diyos upang maging malinis na muli. Dapat ang tatahakin natin papunta sa kasakdalan. Na kumbaga, yung pagiging isang taong ganap na marunong ng magpigil, halimbawa, ng dila. Kumbaga, kung dati noon, chismoso, o maraming mga kwento na hindi naman totoo pero kinakalat, pero ngayon dapat hindi na ginagawa yun. Kundi, maingat na sa pagsasalita. Marunong nang magpigil ng dila sapagkat iyan po ay maliit na bahagi ng ating katawan na pinaglilinas ng impyerno. Yan po ang nagpapahamak sa atin. Sabi nga, parang walang gulo, tahimik lang. Sabi nga, ano yung sabi sa English? More talk, more mistake. Pag marami kang sinabi, maraming pagkakamali. Pero pag wala kang sinasabi, wala kang pagkakamali. Kung nasa isip lang.
Kaya ngayon, para masunod natin ang kalooban ng Diyos, limitahan natin ang pagsasalita at pagkagalit, sapagkat yan po ay papunta sa kapahamakan. Ano mo kung sabi dito? Para malaman natin na tayo'y dapat maging karapat-dapat doon sa pagpapala ng Diyos, kinakailangan din ang pagsisiyasat ng sakdal na kautusan. Walang iba ang pag-ibig na siyang binuuna na sa isang salita, yung 10 kautusan. Walang iba ang pag-ibig. Tapat tayo sa Diyos, iniibig natin siya ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ganun din, ibigin din natin ang ating kapwa katulad ng ating sarili. Sabi nga, ibigin ang Diyos una sa lahat at ibigin ang ating kapwa. Kung masakit sa atin, masakit din yan sa kapwa. Kung hindi karapat-dapat marinig ng ating kapwa at masakit sa pandinig natin, huwag na natin gawin sa kapwa. Kaya po, ang kautusan o sakdal na kautusan, walang iba ang pag-ibig. Yan ang manaig sa bawat isa sa atin nang sa ganon tayo ay pagpalain sa ating mga ginagawa. Kung ang sinuman ay nag-iisip na siya ay reliyoso, halimbawa, sasabihin natin, palagi tayong may dalang banal na kasulatan, araw-araw na simbahan, araw-araw lumuluhod, umiiyak, nagsisisi. Kung ang gawa natin, kontra doon sa mga ginagawa nating sakripisyo na kahit nagpakitang tao man tayo, totoo man yung ginagawa natin, na mga pagluhod-luhod na yan o pagsamba na palaging present, mababaliwala po yan. Samantalang hindi pinipigil ang kaniyang dila. Totoo nga, palasamba, palaging nagkukumunyon, palaging humihingi ng tawad, pero paglabas ng simbahan, alam mo ika nga, si Mari ganito. Alam mo ika nga, yung kaibigan ko ganito. Pag hindi nagpipigil ng dila, useless po ang pagiging reliyoso. Sa makatuwid, dila pa rin ang susi na ginagamit ni Satanas upang ipahamak ang ating kaluluwa. Kaya kahit sabihin pa natin na tayo nagpapakita ng pag-ibig sa kapwa, nagpapakita tayo ng pagmamahal sa kapwa na ayaw natin silang masaktan, ayaw natin silang matisod. Pero sa pamamagitan ng bibig, naninira tayo ng puri, ng dapat sana hindi natin pakialaman, ikapapahamak pa rin natin yan. Dahil hindi tayo nagpipigil ng dila, kundi dinadaya ang kanyang puso. Ang reliyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Ibig sabihin, kahit pala tayo palasimba, kahit tayo madasalin, kahit na tayo'y palaging nagbabasa ng banal na kasulatan o nagkakawang gawa sa mga kapatid natin na nangangailangan ng tulong, pero kung ang dila hindi natin pinipigilan, useless. Ang reliyon ng taong yan ay walang kabuluhan. Kumbaga, para tayong nagsalok ng tubig, ibinuhos natin sa inodoro, lusot naman. Ano pa sabi dito? Ang dalisay na relihiyon at walang dungi sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito, dalawin ang mga ulila at ang mga babaeng bao sa kanilang kapighatian. Yung bang nahihirapan ng walang makain, dahil siyempre ang ulila, wala siyang magulang. Yung babaeng bao, wala naman siyang asawa. Kung yung walang kapartner, na nangangailangan ng pagkalinga, pwede nating hapda ng pagkain, pwede nating pagkalooban ng ibanghilyo para humupa man lang, gumaan ang kanilang pakiramdam.
na sa pamamagitan niya na nagkakaroon siya ng pagkakataon na hindi pa pala huli ang lahat. Bagamat nag-iisa na, kailangan pa rin siya ng Panginoon upang sa ganun, tulungan niya rin yung kanyang mga anak, bagamat siya'y babaeng bao na. At ganun din yung mga ulila na ang tingin nila sa sarili, wala nang kwenta ang buhay dahil iniwan na ng ama at ina. Pero kinakailangan pa rin magpatuloy ng buhay nang sa ganon magkaroon din ng pagbabago sa sarili. Kung tayo po ang pinagdumulan na maibsan ang kabigatan ng mga babaeng bao at mga ulila, matatawag na may kahalagahan ang ating pagiging isang reliyoso. At ano po sabi dito? At pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. Yun bang mag-ingat tayo na hindi na tayo madungisan ng kasamaan ng sanglibutan? Na hindi na tayo napatatalo dito sa ibabaw ng sanglibutan? Na hindi na tayo nadadaya ng sanglibutan o nalilin lang ng sanglibutan? Kundi dapat tayo nagiging huwaran na ng ating kapwa na nagmumula na sa atin sa ikibutura ng ating mga puso na ginagawa natin na dapat tayo ang makahikayat sa sanglibutan na magsipagsisi at pagbalik loob sa Diyos at hindi tayo ang madala ng sanglibutan. Sa pagkatuwid, parang akitan lang yan. Tayo gumagawa ng mabuti, dapat maakit natin ang sanglibutan na magsipagsisi sa pamamagitan ng pangangaral ng mabuting balita. At hindi tayo dapat ang madaig ng sanglibutan na sa halip na nabago na tayo, na pagsisi na tayo, nagbalik loob na tayo sa Diyos, huwag sanang mangyari na makabalik pa tayo sa dati nating kalagayan. Kundi kung papaanong yung mga taong nasa maruming kalagayan ang mahango natin patungo sa maayos na kalagayan na inihanda natin na sila'y tulungan, pangaralan ng mabuting balita ng sa ganun, makasumpong din sila o maabutan nila ang tinatawag na pagsisisi at sila'y magbalik loob sa Diyos at tayo sama-samang haharap sa ating dakilang Panginoon doon sa kanyang kaluwalhatian. Kaya mapalad po tayo kung tayo'y hindi nagsasabi na reliyoso na ika nga ako. Minsan, nakakatakot pa nga yung mga katulad ng mga eskribas parisiyo na pagkagaganda ng damit, ang puputi. Pero yung loob parang liyong maninila na walang iba. Katulad ng isang mandarambong na walang ibang hangad, yung mga kaloob na ibinibigay ng mga tagasunod. Kahit ngayon, pansinin natin, yung mga pastor na walang ibang hinangat kundi yung kung ano yung laman ng mga lukbutan o bulsa ng mga miyembro para lamang makuha, gagamitan pa ng mga sitas sa panlilinlang. Kaya po, mag-ingat po ang bawat isa sa atin. Ang mangyayari niyan, yung taong nalinlang na nahikayat na nagbigay ng kaloob, mas malaki pa ang pagkakataong maligtas kisa doon sa tagapangaral na siya ang naglagay ng kanyang sarili patungos doon sa kapahamakan. Kaya po, tayo po ay tinuturuan dito ng ating dakilang Panginoon na magpigil ng dila, hanapin yung pamamaraan patungo doon sa kasakdalan. Kaya, hindi na tayo dapat magpabalik-balik sa dating kalagayan na magkakasala, babalik na naman sa dating ugali. Pagkatapos, magsisisi na naman, dapat yung kasakdalan na dapat nagpapatuloy na tayo ng pagpipigil na hindi na natin ginagawa ang anumang kasamaan para tayo mabulit sa impyerno. Kundi, ginagawa na natin ang ayon sa kalooban ng Diyos na walang iba, may pagpapasakop tayo sa Kanya at sumusunod na may katapatan sa Kanyang kalooban. Hanggang dito na lang muna ang pakikibahagi natin sa oras na ito. Pagpapala nawa ang sumagana sa bawat isa, anuman ang ating mga karaingan, kahilingan, kabigatan man sa buhay na hindi natin magawa ang ayon sa kalooban ng Diyos.
gabayan nawa tayo at turuan na sa ganun magawa natin ang ayon sa kanyang kalooban. Sa ngalan ng dakilang Panginoong Hesus Kristo. Salamat at magandang hapon sa ating lahat.